Demolition job para kay VP Sara, inuumpisahan na. Ayon kay House Deputy Speaker at La Union 1st District, Representative Paulo Ortega, bilang bahagi ng impeachment proceedings, susuriin na rin ng Kamara ang bank records ni Vice President Sara Duterte, matapos ang ika-4 na impeachment complaint na inihain sa pangalawang Pangulo, kung saan inakusahan din siya ng betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Sinabi ni Ortega na mayroong constitutional power ang Kongreso sa impeachment proceedings at maaring isantabi ang bank secrecy dahil nakasalalay daw di umano ang public interest. Ani Ortega, ang ika-4 na akusasyong impeachment laban kay VP Sara ay seryoso at nakababahala dahil sa bank accounts, properties, at cash movements nito ay hindi anya nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. At DOJ, pinag-aaralan ang resolusyon sa inciting sedition complaints laban kay VP Sara ayon sa tagapagsalita ng Department of Justice na si Attorney Polo Martinez. Ayon sa tagapagsalita may draft na ng resolusyon na isinampa ng NBI noong isang taon. Dahil daw di umano ay may pahayag ang Vice Presidente na may kinuha siyang tao para patahimikin si Pangulong Marcos, ang asawa nito na si Liza, at ang pinsan ng Pangulo na si Romualdez kapag may nangyari sa kanya. Matatandaang nagbanta ang Vice Presidente dahil umano sa mga katiwaliang isiniwalat ni VP Sara tungkol sa mga maling pagdating sa budget ng ahensyang hawak dati ng pangalawang Pangulo. Ayon sa spokesperson ng Department of Justice na si Martinez, ay inaaral pa daw di umano ang resolusyon bago ito ilabas sa publiko. VP Sara had announced her intentions to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. And that applies to any other individual. Mula ng isang paang reklamo sa DOJ, makalipas ang isang taon ay hanggang ngayon ay hinihintay pa din ang desisyon ng kagawaran. Walang ibinigay na pahayag ang DOJ kung bakit natatagalan ang paglalabas ng resolusyon sa reklamo. Dapat daw at alinsunod sa proseso ay maresolba ito sa loob ng 2 buwan. The review po has to fall within the 60 days. Kaya 60 days po lahat-lahat na yan. The filing of any supplemental complaint, the filing of any supplemental counter affidavit, additional evidence, all of that has to be done within the 60-day period. Nagsisimula na talaga nilang trabahuhin ang pangalawang Pangulo hanggat maaga pa at hanggat may natitira pang oras sa palasyo ang administrasyon ni Marcos. Gagamitin na nito ang lahat ng asset may bagsak lang ang pangalawang Pangulo. Dahil pagdating ng 2027 at hindi pa nila nagagawan ng paraan na palisin sa eksena si VP Sara, paniguradong hindi na nila kayang pabagsakin at sirain ang kredibilidad ng Vice Presidente. Asahan na laging mangunguna sa mga surveys at mas mataas ang chance na siya pa ang manalo sa darating na eleksyon. Karaniwan na sa mga huling mga taon ng bawat administrasyong nagdaan, laging lumalagapag ang rating at mga surveys at dyan mo na rin makikita ang mga balimbing na politiko. At heto pang isa, Benny Abante. Kumpyansadong makukuha ang sapat na numero at bilang ng mga kongresista para masampahan ng kaso at ma-impeach si VP Sara. Si Abante ay isa sa 2 endorsers sa ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Isa rin si Abante sa mga opisyal ng House Good Government and Public Accountability noong 19 Congress. At namuno sa pagsisiyasat sa umano'y paggamit ng confidential fund ni VP Sara. Isa rin ito sa mga member ng mga binuo nilang mga TRICOM at QUADCOM para sa mga investigasyon nila noon. Naniniwala talaga ang kongresistang ito na makukuha nila ang 1/3 na boto sa Kongreso at ayon sa kanya ay magkakaroon sila ng bilang na 105 sa out of 311 na congressmen. Out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan 1/3 to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Aminado naman si Abante na hindi magiging pareho ang numero o bilang ng mga kongresista na bumoto noon para makasuhan si VP Sara. Malaki talaga ang magiging epekto ng pagkakadeklara ni Duterte sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2020. Mag-iisip-isip na ang ibang mga kongresista kung papanig pa ba sa administrasyon. Ngayong alam naman nila na pababa na ng pababa ang rating ng administrasyon ni Marcos na pinagsisilbihan nila. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So palagay ko makukuha namin yun. Paniwala rin ni Abante na may negatibong epekto ang pagdedeklara ni VP Sara ng maagang kandidasi. Ayon sa kongresista na blessing in disguise sa mga taong kalaban ni VP Sara para samantalahin ang pagkakataon na masiraan si Duterte. Hindi pa niya masabing siya ang taong yun na magkakaroon ng maraming pagkakataon para bakbakan si VP Sara. Dagdag pa niya mas may expose palalo ang Vice Presidente sa mga katakot-takot na mga tanong o mga aligasyon na dapat niyang sagutin. Yung kanyang pakakadeklara na maaga might be a blessing in disguise to the one who is running against her. At pangalawa, this will expose the Vice President to a lot of questions she should be answering. Kasalukuyang nasa tanggapan na ng House Speaker ang 4 na reklamo laban kay VP Sara. Sabi nga handa na ang mga rekado at mga sangkap, lulutuin na lang. Sa paano mang pagluluto ang gawin ng mga kongresista
nasa kanilang desisyon na yon. Ang tanong, makakakuha pa ba ang Kongreso ng sapat na bilang o 1/3 ng boto ng Kongreso para sa impeachment ni VP Sara? Walang makakasiguro sa pagkakataong ito dahil nga may epekto talaga kahit papaano ang pagkakadeklara. Maliban na lang kung magkaroon na naman ng mga bayaran sa Kongreso. Kung sabagay sanay naman sina Abante sa mga ganyang karuming lakaran sa Kongres. Saan ka naman nakakita na talo ka na nga sa election, nakaupo ka pa din sa Kongreso. Dahil sa ipina-disqualify nila ang kalaban. Hanggat nandyan ang presensya ni Martin Romualdez at ang anak ng Pangulo na si Sandro, malamang sa mapisil pa nila ang Kongreso. Pero sabi nga, hindi na makasisiguro na katulad ng dati na halos lahat bumoto na pabor sa impeachment. Dahil nga sa nagkaroon dati ng suhulan at mga regaluhan na dapat sana ay walang problema sa mga flood control na yan. Na siya namang ginamit ni na Romualdez para itapal sa mga kongresista at makuha ang boto nila. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.